Lusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2025 National Budget kung saan nananatili ang pondo para sa AKAP program. Samantalang nananatili rin ang 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ang panukalang budget para sa ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP at budget ng Office of the Vice President ang ilan lang sa mga mainit na tinalakay ng mga mambabatas para sa panukalang 2025 national budget. Pero sa Bicameral Conference Committee, nagkasundo ang dalawang kapulungan na manatili sa 733 million pesos ang budget ng OVP. Pero ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, magagawa pa rin daw ng OVP ang ilan nilang programa. Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan. Sa budget naman ng AKAP, nanaiga mga kongresista na mampanatili ang pondo para rito. Pero sabi ni Poe, may bawas na. At ngayon, pati mga senador... Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. So yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. So hindi siya katulad nung hinihingi nila, pero napagbigyan natin dahil nga itong AKAP ay mas lalo nating pinaklaro kung para saan ba ito. May paglilinaw naman si Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa AKAP. Kasi at the end of the day, it's the executive budget to, hindi naman legislative budget to. We can only do so much in terms of referrals, but it's the execution of the executive side will matter. Tiniyak din sa BICAM na may budget para sa mga subsistence allowance ng mga sundalo. Napakamagandang balita kaya kagaya ng ginawa natin na nilagay natin ng increase of the AFP for our soldiers, daily subsistence allowance. We increased it from 150 to 350. That is going to be maintained and fully supported para sa ating mga sundalo. Iba-iba naman ang pulso ng mga mambabatas pagdating sa budget ng PhilHealth. Sabi ni Poe, mayroon pang reserve funds ang ahensya. Ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds. But yun nga lang, yung legality ang baka ma-question kasi nga nasa batas yan. Diyan nga yung nagiging issue Hindi nila ginagastos yung kanilang pera. Si Senator Juan Miguel Zubiri, dismayado naman sa nangyari sa budget ng DOST. Nalulungkot ako dahil sa DOST budget hindi nabigyan ng additional. Kawawa naman yung FIVOX, di ba? Sumabog yung Bulkan Kanlaon nung isang araw. Kulang daw sila ng monitoring equipment. Pagtitiyak naman ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa panukalang 2025 budget. Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Hindi po dahil sipsip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Oras na matapos na ang proseso sa dalawang kapulungan ng Kongreso, isusumite naman ang budget sa Pangulo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.